Mainit na balita, hiniling ng National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol ang pag-issue ng red notice kay dating Congressman Zal Dico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang request ay idinaan nila sa Philippine Center on Transnational Crime nitong November 23. Sakaling maaprubahan ito, aabisuhan ng mga bansang miyembro ng Interpol na may warrant of arrest mula sa lokal na hukuman laban kay Ko. Ang Interpol Red Notice ay isang global alert system para sa law enforcement personnel para hanapin o arestuhin ang subject ng notice. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Ko. Si Ko ay akusado sa questionable flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nabalian ng buto ang isang senior citizen matapos siyang matumba ng mahablutan ng kwintas sa Quezon City. Arestado ang suspect na umamin sa krimen. Balita hatid ni James Agustin. Natumba ang isang babaeng senior citizen sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Buti na lang at hindi siya nahagip ng dumaang sasakyan. Masda na may isang lalaki na nagmamadali paalis sa lugar na tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Ang naturang lalaki hinablot pala ang alahas ng babaeng senior citizen na galing noon sa LRT station. Upon exiting the elevator, hinablutan nito ng suspect natin ng kwintas sa Baytulak. So makita natin sa CCTV, medyo mataas yung pinagbagsakan ng biktima natin. Itong biktima natin nag-sustain ng injury, fractured sa left femoral neck niya. Sa follow-up operation ng pulisya sa barangay Talipapa, naaresto ang 27 anyos sa sospek. Positibo siyang kinilala ng biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Nabawi rin ang gintong kwintas sa naisanlanan ng sospek sa halagang 5,000 piso. Nakuha natin itong suspect by means ng backtracking at saka forward tracking ng mga CCTVs ng barangay, ng Project Aurora at saka MMDA natin. So natunto natin to. Ayon sa pulisya, ikasyam na beses nang makukulong ang sospek na dati nang naaresto dahil sa pagnanakaw, carnapping at illegal na droga. Aminado ang sospek sa nagawang krimen. Hindi ko naman po sinasadya yun eh, na ano lang po ako ng pangangailangan dahil sa anak, ng pera dahil sa anak ko eh. Nagpaalala naman ng pulisya sa publiko lalo na ngayong holiday season. Mag-ingat po tayo sa ating mga mahalagang bagay. Kahit nandito yung mga kapulisan niyo sa kalsada, mas mabuti ng kayo mismo pag-ingatan yung mga gamit ninyo. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inahaharap sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na idinadawit sa issue sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, sa December 15 nila gustong paharapin si Cabral sa komisyon. Si Cabral ang isa sa mga idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kumikbak umano sa ilang flood control projects sa Bulacan. Si Cabral din ang tinukoy noon ni Senador Ping Lacson na nag-uudyok umano kay nooy Minority Leader Tito Soto na maglagay ng budget insertions sa panukalang 2026 budget. Dati nang iginit ni Cabral na wala siyang kinalaman sa katiwalian dahil hindi naman anya kasama ang kanyang opisina sa pagpapatupad ng DPWH projects. Nagbitiw si Cabral bilang DPWH Undersecretary noong Setyembre dahil sa pagkakadawit niya sa flood control issue. Sinisikap ang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ni Cabral tungkol sa sabpina ng ICI. Pagbumultahin ng hanggang 15,000 pesos sa mga TNVS rider at driver na nagkakansela ng booking ng walang sapat na dahilan. Dagdag pahirap daw kasi yan sa mga pasahero, lalo na ngayong holiday season. Narito po ang aking report. Mahaba ang pila at halos di na umusad ang mga sasakyan paakyat sa departure area ng NAIA Terminal 3. Kaya ang ilang biyahero, bumaba na ng sasakyan at naglakad na lang papunta sa gate. Mahirap malit, mamaya naribok na kaya yung ticket namin noong nakaraan. Kaya balik na naman ngayon. Ang iba, inagahan na ang pagpunta sa airport. Mas okay na yung maghintay ka na lang sa airport kaysa malate ka pa. Kaya ang ilang nakausap namin, di nalintana kung mapamahal ng kaunti sa mga sasakyang TNVS. Around 3 to 5,000 papunta sa Clark City. Pag sa shuttle ay nasa 500 lang po. I think okay naman. It's not too bad. Pero syempre, mas okay yung may sundo. Maraming commuter na umaasa sa TNVS ngayong holiday season. Pero marami daw nagrereklamo na may mga driver na nagkakansela ng booking, lalo sa mga lugar na mabigat ang trapiko. Kaya ang LTFRB,
naglabas ng memorandum para pagmultahin ang mga gumagawa nito. 5,000 pesos para sa first offense. 10,000 pesos naman at 30 days na pag-impound ng sasakyan para sa second offense. At 15,000 pesos na multa at kanselasyon ng Certificate of Public Convenience o yung certification na nagpapahintulot sa mga sasakyan na mag-operate bilang isang TNVS. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, ang pagkakansela ng booking ay katumbas ng pagtanggi sa pasahero. May epekto rin daw ito sa seguridad at kapakanan ng mga pasahero. Sa ilalim ng memorandum, paparusahan ang pag-cancel kung ginawa lang ito para iwasan ang mga biyaheng hindi gaanong kikita ang driver kumpara sa mga biyaheng mas malaki ang singil. Gayon din kung diskriminasyon ito lalo sa mga senior citizen, PWD at iba pang sektor at kung nasa gitna na ng biyahe at walang valid reason. Pwede ring parusahan kung makikita sa log ng mga transport network company na tumatanggi talaga ang driver sa mga partikular na lugar at oras na walang sapat na dahilan. Obligado rin ang mga TNC na magsumite ng monthly report na naglalaman ng bilang ng mga cancellation. May exceptions naman daw, gaya kung nagkansela dahil sa mga kalamidad tulad ng baha, nasirang sasakyan o ugali ng pasahero. May karampatang parusa rin para sa mga TNC na di nababantayan ng mga driver na laging nagka-cancel. Magiging epektibo ang memorandum kapag naisa publiko nito sa mga pahayagan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam pa rin ang lamig ng panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa hanging hamian o northeast monsoon. Ngayong Biyernes, naitala ng Pag-asa sa Baguio City ang 17.2 degrees Celsius na minimum temperature. Bahagyang mas mababa yan sa 17.4 degrees Celsius na record kahapon. 19 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura kanina sa Kasiguran, Aurora. 19.8 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 20.3 degrees Celsius naman sa Tanay, Rizal. Habang 23.8 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Apektado ng amihan ang Northern at Central Luzon, sabi ng Pag-asa. Uulanin naman ang Metro Manila, Bicol, Quezon Province, Northern Samar, Eastern Samar at Calabarzon dahil sa shear line o salubungan ng amihan at ng easterlies. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahuli kamang panloloob na isang lalaki sa isang establishmento sa San Fernando, Pampanga. Chris, may natangay ba yung suspect? Rafi, natangay ng lalaki ang mahigit sa 100,000 pisong kita ng establishmento sa Barangay Santo Niño. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na pilit na binubuksan ang sliding window ng tindahan. Nang mabuksan yon, dumiretso ang suspect sa mga vault at nilimas ang pera, pati na ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng pinag-aralan ng suspect ang galaw ng operasyon at seguridad ng tindahan. Patuloy ang kanilang follow-up operation. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ninakawang establishmento. Dito naman sa Pangasinan, namomoblema ang ilang magsasaka sa Barangay Lanas sa Bangaldan dahil sa pamimeste ng kuhol sa kanilang palayan. Kwento nila malaking tulong ang sapat na patubig mula sa irigasyon. Pero kapag sumobra ang dumadaloy na tubig, doon na raw umaatake ang mga pesteng kuhol hanggang maubos ang kanilang itinanim na palay. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, batid na ng mga magsasaka ang gagawin dahil sumailalim na sila sa intervention kaugnay nito. Kapag napabayaan kasi, kokonti ang kanilang ani. Namahagi na rin ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at kooperatiba ng mahigit 2,000 pataba pangontra sa kuhol. Umakyat na sa panlima ang Pilipinas sa ranking ng 10 bansang kasali sa 2025 SEA Games. Sa tali sa unang 3 araw, may 33 medalya na ang Pilipinas. 5 riyan ang gold. Kabilang sa mga pinakabagong ginto ang napanalunan ng Olympian na si Leah Finnegan mula sa Artistic Gymnastics Vault Apparatus. Nakakuha rin ng gold si Dean Michael Rojas sa Men's Jiu-Jitsu Newaza 85 kg event at Kimberly Ann Custodio sa Women's Jiu-Jitsu Newaza 48 kg event. Samantala, may 7 silver at 21 bronze medal na ang Pilipinas. Huli cam sa loob ng NAIA Terminal 1. Nagpambuno ang 2 Filipino-American na pasahero sa pre-departure area.
pinindown at sinakal ng isang lalaki ang kapwa pasahero. Naawat sila ng otoridad sa paliparan. Ayon sa investigasyon, parehong papuntang Amerika ang dalawa. Hindi na sila nakasakay sa eroplano dahil sa insidente. Nagparibok ng biyahe ang isa sa kanila habang dinala naman sa ospital ang isa pa. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng away. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority sa nangyari. Bistadong nakaw ang dalang motorsiklo ng isang rider sa Quezon City. Bago nabisto, sinita ang rider dahil nakatsinelas lang siya at walang helmet. Balitang hatid ni James Agustin. Dinala sa police station ng 29 anyos sa lalaki motorcycle rider matapos sumunong takasan ng oplansita ng pulisya sa FPJ Avenue sa Quezon City. Ang sospek inaresto ng mahabol ng mga pulis. Pinlockdown ng tropa natin yung sospek dahil wala siyang suot na helmet habang nagdadrive siya ng motorsiklo. At the same time, napansin din ng tropa natin na wala siyang nakatsinelas lang siya during that time. Nung sinita, nag-resist siya, nagkaroon ng konting hambulan. Nakuha mula sa sospek ang isang improvised na baril na kargado ng mga bala. Sa investigasyon, nadiskubre na ang minamaneho niyang motorsiklo. Nakaw pala. November 21 na makunan sa CCTV ang sospek na nilapitan ng motorsiklo na nakaparada sa Barangay Del Monte. Itinulak niya ito tsaka tinangay. Ayon sa pulisya, nakapag-report sa kanilang may-ari ng motorsiklo. Nakalimutan niya yung susi. Pagbalik niya, wala na yung motor niya. Positively identify niya na yun ang motor niya. Tapos pinakita niya yung ID niya, nag-match naman doon sa ORCR ng motor. Aminado ang suspect na siya ang nagnakaw sa motorsiklo. Naiwan po yung susi ng may-ari. Dinala ko lang po. Ang service lang po. Wala naman siya pahayag kaugnay sa nakuha ang improvised na baril. Sinampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo, kabilang ng resistance and disobedience to a person in authority, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Motorcycle Helmet Act. Desidido rin ang may-ari ng motorsiklo na sampahan siya ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga motorista, may nakaambang bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 60 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Humigit kumulang 30 centavos naman ang inaasahang bawas sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang 65 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakapagpababa ng presyo ang peace talk sa pagitan ng Russia at ng Ukraine.